Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 431. Hindi na nakikipagkumpetensya. Tapos ka na ba sa mga huling salita mo? Sabi ni Yezua nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Anong matalas ang dila? Ngumuso si Yu Chishu. Sumulyap si Tang YG sa kanilang dalawa at sumigaw, mayroon kayong kalahating minuto para pinuhin. Kung hindi kayo magtagumpay sa kalahating minuto, magsisimula na ang oras. Nang tumunog ang boses, sabay na umatake sina Yezuan at Yu Chishu. Pumili si Yu Chishu ng 5 makamandag na halamang gamot, na siyang inilabas ni Tang YG. Tungkol naman sa mga nilabas ni Feng Shan, hindi niya ito ginalaw. Gayunpaman, iba si Yezuan. Hindi lamang niya ginamit ang 5 makamandag na halamang gamot ni Feng Shan, ngunit ginamit din niya ang 2 sa Tang YG. Kabuo ang 7. Anong ginagawa ng brat na ito? Di ba sabi niya pipihin niya ang Heart Devo Uring Peel? Bakit dinagdagan niya ng Yin Yang Lotus at Blackwater Root? Nagulat si Feng Shan at ang iba pang nasa likod ni Yezuan. Ang 5 uri ng mga makamandag na halamang gamot na kakalabas lang ni Feng Shan ay sapat lamang para pinuhin ang isang Heart Devo Uring Peel. Ngunit ngayon, nagdagdag si Yezuan ng 2 pa. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ang 7 uri ng lason ay hindi isang bagay na matagumpay na mapadalisay ng isang ordinaryong tao. Si Yezuan ay isang karaniwang tao na natutunan ito sa loob ng 1 buwan. Paano siya posibleng magtagumpay? Lumipas ang oras ng paunti-unti. 10 segundo, 20 segundo. Sa loob ng 25 segundo, nagtagumpay si Yu Chishu sa pagpino nito. Agad siyang tumingin kay Yezuan na may nakasisiglang ekspresyon. Sa isa pang 5 segundo, kung hindi nagtagumpay si Yezuan sa pagpino nito, matatalo ang 100 Poison Sect. 26 na segundo, 27 segundo, 28 segundo. Sa wakas, sa ika-29 na segundo, ang kaldero ni Yezuan ay nagpakawala ng singaw. Tagumpay. Phew! Nakahinga ng maluwag ang mga tao mula sa 100 Poison Sect. Kahit na ito ay isang tagumpay, kailangan pa rin nilang tingnan kung ito ay matagumpay o hindi. Pagkatapos, makikipagkumpetensya sila kung kaninong lason ang mas malakas. Nakumpleto pa lang ni Yezuan ang unang hakbang. Buksan mo ang kaldero. Sigaw ni Tang YG na may kakaibang tingin. Sabay na binuksan ni Yezuan at Yu Chishu ang takip ng kaldero at bawat isa ay kumuha ng lason na tableta. Itim ang kulay ng lason ni Yu Chishu. Ito ay napakakaraniwan. Walang mga pattern at walang bango. Mukhang napakalakas nito. Para naman sa black peel ni Yezuan, naglabas ito ng kakaibang bango na medyo masarap ang amoy. Hindi mo man lang matatakpan ang bango mo. Dead meat ka. Si Yu Chishu ay puno ng paghamak. Magpalat ng peels. Habang umaalingaw ang boses ni Tang YG, itinapon nilang 2 ang mga tabletang lason sa kanilang mga kamay sa isa't isa. Napaka-tense din ang atmosphere sa pagitan ng magkabilang panig. Walang kahit katiting na hindi kinakailangang ingay. Sa oras na ito, biglang nagpakita si Yezuan ng isang tiwala ng ngiti kay Feng Shan at sa iba pang nasa likod niya. Ito ay isang paalala, dahil pagkatapos ng labanang ito, ang 5 Poison Sect ay malamang na kumilos. Sige, lunukan mo ang tableta. Naiinip na sabi ni Tang YG. Sina Yezuan at Yu Chishu ay sabay na nagpadala ng mga table tasks ng isa't isa sa dulo bago nilamon ang mga ito. Ang kasalukuyang pagtutol ni Yezuan sa lason ay hindi pangkaraniwang malakas. Siya ay imyon sa 5 uri ng lasong damo na inilabas ni Feng Shan. Maging ang 3 uri ng lasong damo na inilabas ni Tang YG ay walang epekto sa kanya. Sa makatuwid, ang nilunok ni Yezuan ay talagang pinaghalong 2 uri ng damong lason. At ang nilunok ni Yu Chishu ay 7 uri. Hindi man lang matatakpan ang bango nito. Tiyak na basurang tableta ang tableta na ito. Wala itong gaanong lason. Naisip ni Yu Chishu sa kanyang puso. Ang isang waste peel ay isang bigong refinement peel. Naisip niya na ang paghahalo ni Yezuan ng 7 uri ng lason na damo ay isang bigong pagpipino. Labanan ang lason sa lason. Kapag pinaghalo ang 7 uri ng damong may lason, kung hindi tama ang paraan ng dosis at pagpipino, maraming beses na magiging hindi epektibo at walang gaanong lason.
Gayunpaman, mali si Yu Chishu. Nang lunukan niya ang pildores na pinino ni Yezuan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay umikot ang chi at dugo sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, nawala ang lahat ng pakiramdam sa kanyang mga kamay, kasunod ang kanyang mga binti, balikat, tiyan, at maging ang kanyang mukha. Sa mga mata ng lahat, ang mukha ni Yu Chishu ay namula, at ang kanyang buong katawan ay tila na-freeze sa lugar. Sa oras na ito, umihip ang malamig na hangin, at ang katawan ni Yu Chishu ay unang bumagsak sa putik, walang buhay. Nagulat ang lahat, ilang F***ing seconds na ang nakalipas. Kaagad, isang tao mula sa 100 Poison Sect ang sumugod at sinuri ang palso ni Yu Chishu. Walang palso, nagyelo lahat ng chi at dugo sa katawan niya. Patay na siya. Ang elder ng 100 Poison Sect ay nagulat. Nanlaki ang mga mata ni Tang YG habang papalapit siya. Tulad ng sinabi ng matanda, si Yu Chishu ay patay na. Langit, si Yu Chishu ay isang henyo ng 4th level Imperial Chi Realm. Namatay nga siya pagkatapos uminom ng tabletang ito sa loob ng wala pang 2 segundo. Hindi ba't medyo malakas ang lason na ito? Biglang, si Yezuan, na nasa hindi kalayuan, ay sumangot ng malamig, na nagpapatunay na siya ay buhay pa. Napakalinaw ng kinalabasan ng labanang ito. Nanalo ang 100 Poison Sect. Anong klaseng halong lason yan? Bakit hindi ko nakita kanina? Tumitig si Feng Shan ng may dilat na mga mata. Sa oras na ito, ni-detox din ni Yezuan ang iba pang 2 lason at umatras sa kampo ng 100 Poison Sect. Anong klaseng tableta yan? Curious na tanong ni Feng Yaking. Ang mga nakapaligid na 100 Poison Sect elders ay nagpanteng lahat ng kanilang mga tainga. Halatang interesado sila. Blood Coagulation Pill. Kung inumin ito ng isang 4th level Imperial Chi Realm martial artist, lahat ng dugo sa kanyang katawan ay agad na magyayelo. Kung ang blood coagulation pill ay dinurog sa pulbos at iwiwaisak sa sugat ng kalaban, magkakaroon ng parehong epekto, paliwanag ni Yezuan. Ngayon, tapos na ang kanyang misyon, at hindi niya pinabayaan ang mga kayamanan ng langit at lupa na tinanggap niya. Susunod, maaaring magkaroon ng isang malaking labanan. Kapag dumating ang oras na iyon, dapat niyang samantalahin ang kaguluhan para makatakas. Hindi siya nang ahas na lumahok sa isang labanan ng ganitong sukat. Ngayon lang siya nakayuko, dahil nakita niya na ang 5 Poison Sect ay may halos kaparehong bilang ng mga tao sa 100 Poison Sect, tiyak na marami pang tambangan sa paligid. Gustong magtanong pa ni Feng Yaking, ngunit malakas na sinabi ni Tang YG, talagang malakas si Brother Feng. Aminado kaming natalo sa pagkakataong ito. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay simulan natin ang kompetisyon ng detoxification. Nakangiting sabi ni Feng Shan. Ang kompetisyon sa detoxification ay talagang isang labanan ng buhay at kamatayan. Ang 100 Poison Sect ay natural na nagpadala ng kanilang pinakamalakas na disipulo, si Feng Yaking. At ang 5 Poison Sect ay maaaring si Yang Meng. Si Yang Meng ay nobya ni Feng Yaking, ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, matagal na silang naging hindi magkasundo. Si Feng Yaking ay mas malakas kaysa kay Yang Meng sa mga tuntunin ng kanyang kakayahang gumamit ng lason at ang kanyang paglilinang. Sa makatuwid, tiyak na mananalo si Feng Yaking sa ikatlong kompetisyon sa detoxification. Teka, biglang tumawag si Tang YG, Brother Feng, huwag na tayong makipagkompetensya sa ikatlong round na ito. Kinaikit ni Feng Shan ang kanyang mga mata, you're forfeiting. Hindi, Kuya Feng, bakit hindi mo ibigay sa akin ang taniman na iyon? I'm willing to buy it at market price. Sabi ni Tang YG sa mahinang boses. Bumili. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Feng Shan. Iba talaga ang plantasyon na iyon. Kuya Tang, bakit napakapilit mo sa taniman na iyon? Tanong ni Feng Shan. Ito, Kabanata 432. Grupo ng Beigu. Kuya Feng, huwag ka nang magtanong. Mabibili ko ito sa mataas na halaga. Siguradong hindi ka magpapatalo. Biglang nagdilim ang mukha ni Feng Shan nang marinig iyon. He snorted coldly, then my daughter was poisoned for nothing. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Tang YG. Magsasalita pa sana siya, biglang naglunsad ng palihim na pag-atake si Feng Shan. Bang! Sa bilis ng kidlat, tumama si Feng Shan gamit ang kanyang palad at pinalipad si Tang YG.
Ang eksenang ito ay nangyari ng napakabilis na walang makapag-react sa oras. Tang YG, gustong lasunin ni Yang Meng si Yaking. Huwag mong sabihing hindi mo siya inutusan. Sigaw ni Feng Shan. Nang marinig iyon, lahat ng miyembro ng Five Poison Sect ay naglabas ng kanilang mga armas. Noong una, inakala nila na hindi sinabi ni Feng Yaking kay Feng Shan ang tungkol dito. Ngayong napag-isipan na nila, talagang bobo sila. Si Feng Yaking ay halos makalason sa kamatayan. Paano maitatago sa puso ng isang tao ang napakalaking bagay at hindi sasabihin sa iba? So alam na ninyo. Akala ko imposible, pinatatag ni Tang YG ang sarili at malamig na sinabi. Tang YG, bakit mo inutusan si Yang Meng na lasunin si Yaking? Tanong ni Feng Shan. Dahil nalantad na ang usapin, hindi ko na itatago pa. Nahulaan na yata ninyo na hindi ordinaryong lugar ang taniman. Ngumisi si Tang YG at sinabing, kung gaano ito special, sasabihin ko sa iyo pagkatapos mong mamatay. Kung gayon handa ka bang lumaban hanggang kamatayan? O tinambangan mo na ang iba sa Dark Swamp? Patuloy na tanong ni Feng Shan. Ang lakas na nahayag ngayon ay bahagyang mas malakas pa kaysa sa 100 Poison Sect. Gayunpaman, si Feng Shan ay hindi sapat na hanggal upang isipin na ang Five Poison Sect ay nagpadala lamang sa mga taong ito. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, maaari na kayong lumabas, sigaw ni Tang YG. Ang mga tao mula sa 100 Poison Sect ay nababalisa. Maya-maya, nakita nila ang isang figure na lumabas mula sa madilim na latian. Tang YG, inilantad mo ako ng napakabilis. Isang medyo may edad na lalaki ang lumabas na may kakaibang boses. Sa likod niya ay isang snow white skeleton na may hawak na espada. Matapos makita ang taong ito, halos lumuwa ang mga mata ni Feng Shan at ng iba pa. Beigu Group, bulalas ni Feng Shan. Tama, ako ang tagapangalaga ng Beigu Group, Gucci. Lumabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakakatakot na ngiti. Beigu Group, karamihan sa mga taong naruroon ay narinig na ito ay isang sekta sa loob ng teritoryo ng Ghost Tomb Regents Corps Control ang sect. Kaya nilang kontrolin ang mga bangkay. At ang taong ito na tinatawag na Gucci ay ang tagapagtanggol ng grupong Beigu, na nangangahulugang siya ay nasa ika-6 na antas man lang ng Royal Air Force. Ang kalansay sa likod niya ay malamang na hindi gaanong naiiba. Sa pagkakataong ito, nasa panganib ang 100 Poison Sect. Ito ay masama. Ang Tang YG na ito ay nasa Imperial Chi Level 6 din. Kasama itong Gucci, 3 sila, at ako lang ang nasa Imperial Chi Level 6. Ang mukha ni Feng Shan ay lalong madilim, na parabang naamoy na niya ang amoy ng kamatayan. Feng Shan, baka nailigtas namin ang buhay mo kung sinukuan mo lang ang plantasyon. Ngunit hinuhukay mo ang sarili mong libingan, tuwang-tuwa si Tang YG. Sinubukan mong lasunin si Yaqing. Gusto mo bang magpanggap akong walang nangyari at hayaang pakasalan ni Yaqing si Yang Ning? Sumagot si Feng Shan. Nilason ko lang ang babaeng ito dahil sa dati nating relasyon. Siya lang ang mamamatay. Kung hindi, bakit ako makikipagkompetensya sa inyo? Panipi, ang mga mata ni Tang YG ay malamig. Kung hindi dahil sa magandang relasyon sa pagitan ng dalawang sekta, ibinuhos na niya ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan at hiniling kay Gucci na lumabas at wasakin ang 100 Poison Sect. Kung ganoon, wala akong masabi. Pero bago iyon, gusto kong malaman ang sikreto ng plantasyon na iyon, sabi ni Feng Shan. Sumulyap si Tang YG kay Gucci. Pagkatapos, sinabi ni Gucci, sa totoo lang, wala ito. Hinala ko na ang plantasyon ay ang lugar kung saan namatay ang isang senior ng Beigu Group. Ngayon, naiintindihan na ni Feng Shan. Lumalabas na hindi gusto ni Tang YG ang plantasyon, ngunit si Gucci. Dahil ito ang lugar kung saan namatay ang nakatatanda, maaaring naroon ang bangkay ng nakatatanda. At ang white bone puppet ng Beigu Group ay nangangailangan ng mga bangkay. I see. Natatakot ka rin na malaman ng Poison King Sect, so you're keeping a low profile. Sabi ni Feng Shan sa realisasyon. Sa Ghost Tomb, ang Corpse Master Sect, ang Fallen Spirit Sect, at ang Poison King Sect ay ang tatlong pangunahing kapangyarihan. Kasabay nito, hindi pinahintulutan ng tatlong malalaking kapangyarihan ang mga tao mula sa iba pang dalawang malalaking kapangyarihan na makapasok sa kanilang teritoryo. Ang grupo ng Beigu ay isang sekta sa ilalim ng Corpse Master Sect,
kaya hindi nang ahas si Gucci na kumilos sa isang high-profile na paraan. Kung bakit hindi muna siya pumunta sa plantasyon, ito ay dahil ang Poison King Sect at 100 Poison Sect ay nag-set up ng dalawang defensive array, kaya hindi siya nakapasok. Let's cut the crap. Since I'm here, I will not let any of you go. Sect Leader Tang, let's do it. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakawala ng hindi kasiya siyang tawa at direktang kinokontrol ang kalansay sa likod niya upang salakayin ang 100 Poison Sect. Kasabay nito, nakipagsanib puwersa siya kay Tang YG at sumugod kay Feng Shan. Umalis, sigaw ni Feng Shan at humarap sa kanila. Kung ito ay anumang oras, lahat ay makikinig sa kanyang mga utos. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, hindi umatras ang grupo ng matatanda sa likuran niya. Sect Leader, lalaban lang tayo hanggang kamatayan at papatayin silang lahat. Oo, ang 5 Poison Sect is F***sacked up. Talagang nakatutok sila sa atin. Lason sila hanggang mamatay. Let's go all out. Kahit na mapuksa tayong lahat, we will make them suffer heavy casualties. Biglang tumaas ang moral ng 100 Poison Sect, at bumalik sila. Siyempre, mayroon pa ring ilang mga disipulo at matatanda na natatakot sa kamatayan na tumakas. Para kay Yezuan, nag-aalangan din siya sa kanyang puso. Bilasan mo at umalis ka. 300 dragon power lang ang mayroon ka. Wala kang maitutulong dito, paalala ni Feng Yoking sa kanya. Tahimik na nakatayo doon si Yezuan, nag-iisip sa kanyang puso. Sa ngayon, mayroon lamang siyang 300 dragon power, ngunit kung gagamitin niya ang Beast King's Rage, maaari siyang umabot sa 400. Bilang karagdagan sa kanyang agility advancement, ang kanyang bilis ay aabot sa 470 dragon power. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa siya ng desisyon. Isa itong once in a lifetime na pagkakataon para mag-level up. Hindi niya ito makaligtaan. Shoo! Sa sandaling iyon, mabilis siyang lumabas. Ikaw, hindi nakaimik si Feng Yoking. Isang 300 dragon power lamang ang nang-ahas na pumasok. Nililigawan lang niya si kamatayan. Gayunpaman, wala siyang panahon para mag-isip ng husto. Nagsimula na ang labanan, at kailangan niyang mabilis na sumali sa labanan. Ang mga elder ng 100 Poison Sect at ang 5 Poison Sect ay nag-aaway na, at natural na walang eksepsyon ang mga disipulo. Ang dalawang sekta ay gumagamit ng lason, kaya ang larangan ng digmaan ay agad na napalibutan ng ulap ng makamandag na pulbos. Paminsan-minsan, ang mga tao ay nahuhulog sa lupa at nagsusuka ng dugo, at ang mga ulo ng ilang mga tao ay magiging isang pool ng dugo. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang tao na malayang gumagalaw sa may lason na pulbos. Ito ay isang binata na malapit sa level 4 Imperial Chi. Siya si Yezuan. Ding, ang host ay nakalusot sa 306 na dragon power. Ding, ang host ay nakalusot sa 310 dragon power. Kabanata 433. Paglalaro ng baboy para kumain ng tigre. Ang lakas ng tunay na disipolo ng 5 Poison Sect ay nasa pagitan ng 350 at 400 dragons, at ang 100 Poison Sect ay halos pareho. Sa mga mata ni Yezuan, ang ganitong uri ng lakas ay isang benepisyo lamang. Sa oras na ito, ang bilang ng mga dragon na lumilipad sa paligid ni Yezuan ay lumampas na sa 410. Ang kanyang kaharian ay mababa, at ang mga disipulo ng 5 Poison Sect ay hindi mahirap, kaya mabilis silang nag-level up. Sa isang kisap mata, ang kanyang bilis ay tumaas sa 320 dragon. Dagdag pa sa Beast King's Rage at sa pagdaragdag ng liksi, ang kanyang bilis ay lumampas na sa 500 dragon. Napakalakas, talagang pinaglalaroan niya ang baboy para kainin ang tigre. Sa labanan sa pagitan ng mga disipulo, medyo nabigla si Feng Yoking. Noon pa man ay iniisip niya na si Yezuan ay hindi magandang tingnan, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon itong napakalakas na martial art. Agad na tumaas sa 100 dragon, ito ay masyadong langit-defying. Sa oras na ito, isang tao ang biglang sumugod sa kanyang harapan at naglaslas gamit ang kanyang espada. Yang Ning, hindi kita hinanap, at naglakas loob kang hanapin ako. Galit na hinarang ni Feng Yoking ang espada. Mabahong babae, mag-iisang taon na tayo, hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ang kamay mo. Last time, maswerte akong nakatakas ka.
Ngayon, kukunin ko ang hamak mong buhay. Sigaw ni Yang Ming. Sa tulong ng dalawang disipulo ng Five Poison Sect, sinimulan niyang baliw na atakehin si Feng Yaking, ganap na hindi nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Halos 10 segundo na ang laban ng dalawang panig. Kung ikukumpara ang mga nasawi, ang Five Poison Sect ay nawalan na ng higit sa 20 katao, habang ang 100 Poison Sect ay nawalan lamang ng 12 tao. Mula nang pumasok si Yezuan sa labanan, ang bilang ng mga namatay sa Five Poison Sect ay mabilis na tumaas. Sa bilis ni Yezuan na lampas sa 500 dragon, ang pagpatay sa mga taong ito ay parang pagpatay ng manok. Bagamat pinatay lang niya ang mga tao ng Five Poison Sect, maaari rin niyang kunin ang Universe Ring ng mga tao ng 100 Poison Sect, kaya mabilis na tumaas ang kanyang kaharian. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at natuklasan niya ang trio ni Yang Ming na kumukubkob kay Feng Yaking. Ang Young Sect Master ng Five Poison Sect, siguradong napakayaman mo, sok. Yumuko si Yezuan na may ngiti. Dati, si Feng Yaking ay kinubkob ng 4 na tao, ngunit sa oras na iyon, si Yang Ming ay hindi ganap na handa, at ang 3 katulong ay hindi malakas. Kahit na 2 lang ang tumutulong, pareho silang mayroong mahigit 400 Dragon Force, kaya naman nagawa nilang sugpuin si Feng Yaking. Lalong naging mabigat ang ekspresyon ni Feng Yaking dahil nakita niya na ang kanyang ama ay pinipigilan ni Tang Weiji at Gucci. Ang mga matatanda ay lubos ding tinatalo ng mga elder ng Five Poison Sect at ng White Skeleton. Kung magpapatuloy ito, mawawasak pa rin ang 100 Poison Sect. Sa sandaling ito, biglang may lumipad na figure. Underworld Swordsmanship, sword descends to the underworld. Malamig na winalis ni Yezuan ang kanyang espada, at isang disipulo sa ika-4 na antas ng Imperial Chi Realm ang pinugutan ng ulo. Ang disipulong ito ay isa lamang sa 3 taong kumukubkob kay Feng Yaking. Ang panganay na senior brother ng Five Poison Sect na si Yang Ming ay tumitig saglit, pagkatapos ay casual na kumuha ng isang bag ng poison powder at ikinalat ito kay Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay tila walang pakialam kahit kaunti. Aktwal na nag-charge sa pamamagitan ng poison powder. Ang isa pang disipulo ng Five Poison Sect ay pinugutan din ng ulo ni Yezuan. Hindi maganda, umatras. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Ming, at mabilis siyang umatras, sabay sigaw, "Elder Hu, iligtas mo ako." Nang makita ito, ang elder ng Five Poison Sect na nasa malapit ay agad na tumalikod at sumugod. Kahit may magligtas sa'yo, dead meat ka. Sinulyapan ni Yezuan ang matanda, pagkatapos ay nilunok ang 2 Universe Ring sa kanyang mga kamay. Ding, ang host ay nakalusot sa 330 Dragon Force. Ang elder na ito ay mayroong 450 Dragon Force, at ang movement technique na kanyang nilinang ay mas mataas kaysa sa Silver Feather movement technique ni Yezuan. Naabot na rin niya ang 100% mastery, at hindi masama ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya maprotektahan si Yang Ming. Naglakas loob ka pang pumatay sa sarili mong kasintahan, ipapadala kita para makilala ang hari ng impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at naglabas siya ng isang mid-grade heaven artifact. Kasabay nito, 8 matutulis na talim ang mabilis na tumakas, na humaharang sa landas ng pag-urong ni Yang Ming. Sa ilalim ng dobleng pag-atake, agad na bumagsak ang depensa ni Yang Ming. Nanlaki ang mga mata ni Yang Ming. Isang malamig na flash lang ang nakita niya sa harap ng kanyang mga mata, at ang kanyang dibdib ay tinamaan ng isang espada. Ang espadang ito ay tumagos pa sa kanyang puso. Ang Young Master ng Five Poison Sect, si Yang Ming, ay namatay. Bago umatake ang elder na ito, mabilis na hinubad ni Yezuan ang Universe Ring ni Yang Ming. 340 Dragon Force. Ngayon, hindi pinansin ni Yezuan ang mga solong digit. Sa katunayan, tumaas siya sa 343 Dragon Force. Dagdag pa sa galit ng Beast King, ang kaharian ni Yezuan ay hindi mas mababa sa elder na ito sa Five Poison Sect. Kahit na ang 8 Desolate Sword ay nagkaroon ng pagtaas, ito ay sa mga tuntunin lamang ng pag-atake. Para naman sa Silver Feather Movement Technique, kailangan pa rin itong umasa sa 20% ng liksi para umasenso. Pinatay mo talaga si Yang Ming, mamatay ka para sa akin.
Galit na galit ang matanda na ito. Gamit ang isang espada sa isang kamay at isang bag ng hindi kilalang poison powder sa kabilang kamay, galit na galit siyang tumakbo patungo kay Yezuan. Hindi natatakot si Yezuan sa poison powder ng mga disipulo, ngunit ito ay pino ng elder, kaya kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili. Sa pakikipaglaban sa ganitong antas ng tao, hindi maaaring gumamit ng dobleng pag-atake si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niya ang chi ng 8 Desolate Sword para tumaas. Klang! Pang! Boom! Kakakilala pa lang ng dalawa, buong lakas na silang umaatake. Bahagyang nagulat ang matanda na ito. Nagawa ni Yezuan na makipaglaban sa kanya sa murang edad na talagang bihira. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakatago, naghahanda na gamitin ang kanyang pinakamahusay na poison powder upang bigyan si Yezuan ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may isa pang taong papasok sa labanan. Natigilan si Yezuan. Natuklasan niya na ang taong tumulong ay talagang si Feng Yaoqing. Noon lang niya napagtanto na si Feng Yaoqing ay mayroon ding 450 Dragon Force. Ang kakayahang mabilis na pumatay ng isang matanda ay isang malaking tulong sa buong sitwasyon. Bagamat mayroong 450 Dragon Force si Feng Yaoqing, ang kanyang lakas ay malinaw na hindi kasing lakas ng elder na ito ng 5 Poison Sect. Gayunpaman, dahil sa kanyang pakikilahok, ang matanda na ito ay agad na binugbog sa pag-atras. Ding! Tumaas ang proficiency level ng Underworld Sword Technique. Ang kasalukuyang level ay 100%. Dumb-oble ang kapangyarihan nito. Biglang, isang tunog ng notification ang naging dahilan upang tumaas ng malaking margin ang lakas ng labanan ni Yezuan. Ngayon pa lang, makakalaban lang si Yezuan ng tabla sa elder na ito. Gayunpaman, ngayon, kahit walang tulong ni Feng Yaoqing, kaya pa rin niyang sugpuin ang kanyang kalaban. Hindi maganda. Naramdaman ng elder na ito ang biglaang pagtaas ng lakas ng pag-atake ni Yezuan. Agad na nagdilim ang mukha niya. Kung magpapatuloy ito, siya ay nasa panganib. Kayong dalawang brats, go to hell. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ng elder na ito at naghanda sa pagwiwisik ng lason sa kanyang kaliwang kamay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natuklasan niya na ang kanyang kaliwang kamay ay hindi makagalaw. Napasulyap siya sa gilid ng kanyang mata at natuklasan niyang may lumitaw na maliit na butas na may dugo sa kanyang kaliwang braso. Ano? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Natuklasan niya ang isang manipis na karayom. Ang karayom na ito ay pinahiran na ng lason. Nakakamangha. Napabuntong hininga din si Yezuan. Hindi niya napansin kung kailan inihagis ni Feng Yaoqing ang karayom. Ang 100 Poisons Princess ay talagang pambihira. Sinamantala ang sandali ng ang elder ng 5 Poison Sect ay naabala, si Yezuan ay bumaril at naglaslas gamit ang kanyang espada. Klang! Hinarang ng kalaban ang espada. Gayunpaman, natuklasan niya na ang sandata ni Yezuan ay nagbago. Ang nasa kamay niya ay hindi simpleng longsword. Kabanata 434. Tumakas. Paf! 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 Magkakasunod na umalangaw ang 8 tunog na may matulis na talam sa katawan ng matanda. Maging ang leeg at ulo ni Xiao Xiao ay tinusok ng tig-2 blades. Patay! Mabilis na naabutan ni Yezuan at hinubad ang Elder's Interspatial Ring. Hindi niya ibibigay ang bagay na ito kay Feng Yaoqing. Bukod dito, wala sa mood si Feng Yaoqing na kunin ang Interspatial Ring ngayon. Ding! Ang host ay nakalusot sa 350 Dragon Power. Muling tumaas ang kaharian ni Yezuan. Kasabay nito, sa Beast King Rampage, naabot niya ang 460 Dragon Power, na mas mataas pa kay Feng Yaoqing. Gayunpaman, ang tagal ng Beast King Rampage ay katatapos lang, at agad siyang bumaba sa 350 Dragon Power. Nasaksihan ni Feng Yaoqing ang lahat ng ito at labis siyang nagulat. Gayunpaman, nagulat lamang siya saglit bago tumingin sa kabilang larangan ng digmaan. Mayroong kabuuang 3 larangan ng digmaan dito. Ang una ay ang labanan sa pagitan ng mga disipulo, ang pangalawa ay ang labanan sa pagitan ng mga elder, at ang pangatlo ay ang labanan sa pagitan ni Tang Weiji, Gu Qi, at Feng Shan. Sa ikatlong labanan, natalo si Feng Shan ng pinagsamang puwersa ng dalawa. Hindi rin masyadong maganda ang sitwasyon sa ikalawang labanan.
Dahil may white skeleton sa level 6 nanograms Imperial Chi Realm, ilang elder ng 100 Poison Sect ang napatay na. Yaking, umalis ka dali. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Feng Shan sa ikatlong labanan. Ama, sigaw ni Feng Yaking. Umalis na. Kayo dali, wala na tayong pag-asa. Mabilis na bumalik sa 100 Poison Sect at ipaalam sa ibang elder. Sigaw ni Feng Shan habang nakahawak siya. Naintindihan din niya na malamang na hindi siya makakapit ng matagal. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Feng Yaking, ngunit nakikita rin niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga elder ng 100 Poison Sect ay pinipigilan na, at mayroon pang isang white skeleton. Ilang oras na lang bago tuluyang nabura ang 100 Poison Sect, si Yezuan, na nasa gilid, ay mabilis ding nagkalkula sa kanyang puso. Sa ngayon, mayroon siyang 350 lakas ng dragon. Kahit na makuha niya ang Universe Rings of the Elders, wala itong silbi. Kung ang white skeleton ng Imperial Chi stage na iyon ang target siya, siguradong patay na siya. Ang labanan na ito ay isang foregone conclusion na. Let's go! Kung mamamatay tayong lahat dito, ang iyong 100 Poison Sect ay maaaring, paalala ni Yezuan sa kanya. Kung ang lahat ay ganap na nullipol, kung gayon ang mga tao ng 5 Poison Sect ay maaaring magpanggap na bumisita pagkatapos, at pagkatapos ay patayin ang mga tao ng 100 Poison Sect. Sa oras na iyon, ang mga mamamatay ay hindi lamang ang mga taong ito. Brat, ilayo mo siya at ikalat mo ang balita. Sigaw ni Feng Shan. Ang Beigu Group ay talagang nakapasok sa teritoryo ng Poison King Sect. Kung malalaman ng iba, tiyak na papatayin si Gucci. Little White, pumunta ka at patayin mo sila, utos ni Gucci sa kakaibang boses. Kaagad, ang balangkas ay lumingon kay Yezuan at nagmamadaling lumapit. Hindi maganda, nagulat si Yezuan. Nangyari na ang kanyang inaalala. Nagmamadali niyang ginamit muli ang Beast King Rampage, pinataas ang kanyang lakas sa 460 dragons. Pagkatapos ay hinawakan niya si Feng Yaking at tumalikod para tumakbo. Sa kabutihang palad, ang skeleton na ito ay iba sa Chi Lian Overlord. Hindi nito magagamit ang totoong Chi, na nangangahulugang hindi ito makakalipad at hindi makagamit ng martial arts, kaya hindi nito naabutan si Yezuan. Pagkaraan ng ilang saglit na paghabol, nawalan ito ng track kay Yezuan at sa dalawa pa, pagkatapos ay tumalikod at bumalik. Tiyak na hindi iisipin ni Gucci na si Yezuan ay maaaring sumabog sa bilis na maihahambing sa ika-6 na antas ng Royal Chi Realm. Nagulat ito sa kanya. Umalis si Yezuan kasama si Feng Yaking sa napakabilis na bilis. Hindi siya tumigil hanggang sa lumipas ang oras ng Beast King Rampage. Nakaramdam siya ng labis na panghihinayang dahil kung wala siyang Gucci, maaaring mapataas niya ang kanyang lakas sa 400 dragons sa pagkakataong ito. Magiging maayos ang iyong ama. Binitawan ni Yezuan ang pulso ni Feng Yaking at inaliw siya. Gayunpaman, hindi niya iyon naisip sa kanyang puso. Si Feng Shan ay 630 dragon. Sina Tang YG at Gucci ay parehong 620 dragon. Sa pagtutulungan nilang dalawa, nakaramdam na ng matinding pressure si Feng Shan. Ang white skeleton na iyon ay kakasali lang sa labanan sa pagitan ng mga matatanda. Ngayon na karamihan sa mga matatanda ay patay na, ang mga elder ng 5 Poison Sect ay sapat na upang sugpuin ang mga elder ng 100 Poison Sect. Kaya, ang white skeleton ay tiyak na makakapatay ng daan pabalik. Kung ang puting kalansay na iyon ay sasali muli sa labanan, si Feng Shan ay mahak hanggang mamatay sa wala pang 10 segundo. Hindi mo ako kailangang eye comfort, sabi ni Feng Yaking na may pulang mata. Siya ay 18 taong gulang na babae, ngunit siya ay malakas. Sa oras na ito, napigilan pa rin niya ang kanyang mga luha, na karapat-dapat papurihan. Kung tutuusin, ang Black Scorpion King na pinalaki niya mula pagkabata ay pinatay din ng kabilang partido sa labanan kanina lang. Fair na, sabi ni Feng Yaking pagkaraan ng ilang sandali, maghintay. Bigla siyang tinawag ni Yezuan. Kakaibang ibinaling ni Feng Yaking ang kanyang ulo at tumingin kay Yezuan. Ngayon, baka natapos na yung laban doon, kahit walang laban, sa bilis nila, hindi mahirap abutin. Kung diretso tayo sa 100 Poison Sect mo, siguradong maaabutan nila. Sabi ni Yezuan. Pagkatapos ng kanyang paalala, agad ding naunawaan ni Feng Yaking. Dumiretso na sila ngayon sa 100 Poison Sect,
At sa likod nila ay mga eksperto sa ika-6 na antas ng Imperial Chi. Hindi nila kayang malampasan ang mga ito. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Kumunat ang noo ni Feng Yaking. Isipin mo, may ibang lugar pa ba tayo na pwedeng humingi ng tulong? O, may mga sekta pa ba sa malapit? Tanong muli ni Yezuan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Feng Yaking at nalaman niya na talagang mayroong isang sekta sa paligid. May Flying Scorpion Pavilion sa malapit. Isa sa mga senior kong kapatid na babae ang nagpakasal dito. Bagamat ang kanilang lakas ay hindi 1/10 ng aking 100 Poison Valleys, mayroon pa rin silang mga eksperto sa ika-5 antas ng Imperial Chi, na katumbas ng pangunahing sekta. Sabi ni Feng Yaking, kung ganoon ay doon muna tayo. Hilingin sa kanila na magpadala ng eksperto para ipaalam sa 100 Poison Sect. Tumango si Yezuan. Okay. Agad silang nagtungo sa direksyon ng Flying Scorpion Pavilion. Batay sa bilis ni Feng Yaking, isang araw lang ang kailangan nila para makarating sa Flying Scorpion Pavilion. Ngunit kung babalik sila sa 100 Poison Sect, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 3 araw. Bagamat hindi pa nakapunta si Feng Yaking sa Flying Scorpion Pavilion, buti na lang may mapa sila. Sa pagkakataong ito, gumanap din si Yezuan bilang isang tagapagtanggol ng bulaklak. Bagamat natapos na ang kanyang misyon, nadama niya na marami pa ring puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos ng lahat, kapag dumating ang oras, maaari niyang gamitin ang banner ng 100 Poison Sect para sirain ang 5 Poison Sect. Ang Flying Scorpion Pavilion ay itinayo sa gilid ng isang bangin, at ang bangin na ito ay kung saan itinaas ng Flying Scorpion Pavilion ang mga lumilipad na alakdan. Si Yezuan at Feng Yaking ay tumakbo ng isang araw at sa wakas ay nakita ang bangin na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, hahaha, kayong dalawa ay talagang gustong pumunta sa Flying Scorpion Pavilion para humingi ng tulong. Biglang isang malakas na tawa ang tumunog. Dalawang figure ang biglang bumaba mula sa langit, hamarang kina Yezuan at Feng Yaking. Ang ekspresyon ni Feng Yaking ay lubhang nagbago. Hindi niya inaasahan na maorang siya sa daan patungo sa Flying Scorpion Pavilion. Tiningnan niyang mabuti at nalaman niyang ang pinakamahina sa dalawa ay mayroong 470 dragon, habang ang isa ay may 480 dragon. At mayroon lamang siyang 450 dragons ng kapangyarihan. Laban sa isang elder ng 5 Poison Sect, medyo mabagal. Ito ay mahirap. Kabanata 435. Pagharang. Sok-sok. Maliit na babae, ang aming pinuno ng sekta at si Gucci ay pumunta na sa 100 Poison Sect para manghuli ng mga tao. Hanggat nasira ang formation, siguradong maliligaw sa dugo ang 100 Poison Sect mo, ngumisi ang isang matandang lalaki. Bakit ang dami mong sinasabi sa kanya? Kapag nalaman ng Poison King Sect na nagtatrabaho tayo sa Beigu Group, ang buong 5 Poison Sect ay malilipol. Paalala ng maliit na mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi bale, baka gusto pa nitong dalawa na tumira sa harapan natin. Tiyak na gumamit ang batang iyon ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang mapabilis ang kanyang bilis sa araw na iyon. Mukha siyang normal ngayon, pero napakahina talaga. Ang matabang matandang lalaki ay mukhang tagumpay. Nagkatinginan sina Yezuan at Feng Yaking at agad na nagtanong ang huli, kumusta ang aking ama at ang iba pa? Bukod sa iyong ama, ang iba ay patay na lahat. Ngunit ang iyong ama ay isang matigas na buto at tumangging alisin ang pagkakabuo ng taniman, kaya nagpadala kami ng mga tao sa 100 Poison Sect. Habang nagsasalita ang matabang matandang lalaki, bigla siyang may naalala at sinabing, "O tama, iyong mga bangkay ng iyong 100 Poison Sect ay kinuha lahat ni Gucci." Hindi magtatagal at lahat sila ay magiging white bone battle puppets. Kumuyam ang ngipin ni Feng Yaking, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso, dahil hindi pa patay ang kanyang ama. Gayunpaman, kailangan muna niyang malampasan ang krisis na ito. Sige, huwag muna silang masyadong kausapin. Ipaubaya muna sa akin itong dalawa. Lumabas ang maliit na mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Nabalitaan kong pinatay mo si Yang Ming, at gusto ng Sect Master ang iyong katawan. Gayunpaman, bago mo ito ibigay, hayaan mo muna akong. Shoo! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ilang maninipis na karayom ang lumipad mula sa kanyang kamay. Walang gaanong kasanayan.
Malamig na ngumuso ang maliit na mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nilingan niya si Ye Zuan at sinabing, "Brat, maaari ka ring sumama. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin dahil gusto kitang tanungin tungkol sa martial art na iyon. Kung ganun, tatanggapin ko." Bahagyang nakabaluktot ang bibig ni Ye Zuan, at inilabas niya ang bawang sword. Dati, ang kanyang underworld sword technique ay umabot na sa 100% mastery, at pagkatapos ng isang araw ng pagmamadali, ang kanyang silver feather movement technique ay umabot na rin sa 70% mastery. Bukod dito, pagkatapos patayin ang elder, ang lakas ni Ye Zuan ay tumaas ng 10 dragon. Sa makatuwid, sa kanyang kasalukuyang antas, ito ay higit pa sa sapat upang patayin ang 2 taong ito. "Mauna ka na, haharapin ko itong dalawa." Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, diretso siyang lumabas. Nagulat si Feng Yaking, ngunit kinontrol niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay kakayanin ito ni Ye Zuan. Agad siyang lumiko at sumakay patungo sa Flying Scorpion Pavilion. "Magandang bata, gusto ko itong martial art, ako, itong matandang fatty, tulong." Alam ng maliit na mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi nabawasan ang lakas ni Ye Zuan. Alam din niya na hindi niya kayang talunin si Ye Zuan mag-isa, kaya nagmamadali siyang sumigaw. "Sige," sagot ng matabang matandang lalaki. Hindi niya pinansin si Feng Yaking at direktang sinugod si Ye Zuan. Ano ang 5 sekta ng lason? Kahit na nawasak ang 5 poison sect, maaari nilang baguhin ang kanilang mga pangalan at maghanap ng kanlungan sa ibang lugar. Kung makukuha nila ang kataas-taasang martial art ni Ye Zuan na maaaring magpapataas ng kanilang lakas ng 100 dragon, magiging mayaman sila. Sa isang iglap, sumabog ang dalawa ng buong lakas. Ang chubby old man ay mayroong 480 dragons, at ang maliit na mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may 470 dragons. Silang dalawa ay dalubhasa rin sa sekta. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang lakas, maaari pa nilang labanan ang isang eksperto na may 470 dragon. Kung tutuusin, miyembro sila ng 5 poison sect. Gayunpaman, hindi ordinaryong mandirigma ang kanilang kaharap, kundi si Ye Zuan. Galit na hari ng hayop. Ang 350 dragon ay agad na tumaas sa 460 na dragon, na hindi gaanong naiiba sa kanilang dalawa. Ngunit huwag kalimutan, si Ye Zuan ay may bawang sword, agility advancement, at ang Sword Saint bloodline. Kahit na ang lumang boxer bloodline ay maaaring tumaas ang kanyang bilis ng pag-atake ng 30%. Underworld Sword Technique. Ang mga mata ni Ye Zuan ay malamig, at hindi siya umimik habang siya ay galit na umaatake. Napakalakas ng sword technique, siguradong nasa 100% mastery. Ang mga eksperto ng 10,000 Poison Sect ay agad na nakaramdam ng matinding pressure. Magsanib puwersa man sila, napakahirap harangin. Gayunpaman, ito ang nagpalakas ng kanilang pagnanais para sa Beast King Rage ni Ye Zuan. Kailangan kong makuha ang martial art na ito. Sabay na nag-isip ang dalawa. Sa simula, si Ye Zuan ang may kapangyarihan. Kung bibigyan siya ng ilang oras, tiyak na mapapatay silang dalawa ng kanyang bawang sword. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ito ay naging ganito mula nang umalis si Feng Yaking. Tumingin si Ye Zuan sa likod ni Feng Yaking at biglang nagdesisyon na tapusin ito ng mabilis. "Anak, kunin mo ito." Sa oras na ito, ang mga eksperto ng 10,000 Poison Sect ay biglang naglabas ng isang dakot ng puting pulbos. Sa mga mata ni Ye Zuan, ang poison powder ay mas nakakatakot kaysa sa poison pill, tulad ng powder na tumunaw sa kanyang braso noong araw na iyon. Kung hindi siya mag-iingat, matutunaw ang kanyang ulo, at iyon na ang katapusan niya. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos ng matalinong pag-iwas, sumugod siya sa harap ng eksperto ng 10,000 Poison Sect. Sinamantala ang pagkakataon ng umiwas si Ye Zuan sa poison powder, sinaksak ng eksperto ng 10,000 Poison Sect ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasamantalahin ni Ye Zuan ang pagkakataong ito at kontrahin. Rip! Ang mahabang espada ay tumusok sa balikat ni Ye Zuan. Kasabay nito, ang kaliwang kamay ni Ye Zuan ay mahigpit na nakahawak sa pulso ng dalubhasa ng 10,000 Poison Sect.
Underworld Sword Technique, Sword descends to the underworld. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Inalis niya ang kanyang espada at agad na pinutol sa kalahati ang eksperto ng 10,000 Poison Sect. Ngumuso si Yezuan at kinuha ang singsing ng dalubhasa ng 10,000 Poison Sect. Ding! Nakalusot ang host sa 360 Dragon Power. Ang kanyang cultivation level ay tumaas muli. Sa oras na ito, umatake ang eksperto ng 10,000 Poison Sect. Bastard, go to hell. Ang dalubhasa ng 10,000 Poison Sect ay talagang maingat. Maaari siyang umatake ng mas maaga, ngunit para mamonopoliya ang martial art na ito, pinatay niya ang eksperto ng 10,000 Poison Sect. Ding! Nalasan ang host. Simula ng detoxification. Ding! Na-detox ang lason. Dalawang notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ito ang lason na ipinahid sa mahabang espada ng 10,000 Poison Sect. Maaari nitong maparalisa si Yezuan ng ilang sandali. Gayunpaman, ang lason na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito na-detox ng Sacred Tree of Life Bloodline. Underworld Sword Technique, Sword descends to the underworld. RIP. Lumipad ang ulo ng eksperto ng 10,000 Poison Sect. Hindi niya inaasahan na makakagalaw si Yezuan. Kailangan niyang aminin na ang Sacred Tree of Life Bloodline ay talagang maganda. Tumibok ang puso ni Yezuan. Mabilis niyang iniligpit ang 10,000 Poison Sect's interspatial ring at ang dalawang bangkay. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis sa lugar dahil may kakaiba siyang pakiramdam na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Ding! Ang host ay nakalusot sa 370 Dragon Power. Matapos lumunin ang interspatial ring ng 10,000 Poison Sect, muling tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Matapos lumunin ang interspatial ring ng 10,000 Poison Sect, mayroon talaga siyang 363 Dragon Power at nadagdagan ng 13 dragons. Sa pagkakataong ito, eksaktong 370 dragons. Kabanata 436. Fengyaking, Hostage. Saglit na nagtago si Yezuan sa mga ulap sa itaas ng kalangitan bago niya nakita ang tatlong figure na lumilipad. Nakita na niya ang tatlong taong ito noon sa labanan ng pangkat. Gayunpaman, lahat sila ay matatanda ng 5 Poison Sect. As expected, dumating muna sila sa Flying Scorpion Pavilion at hinintay kami. Ngayon, dapat ay hawak nila ang 100 Poison Princess hostage. Naghahanda na ay blackmail ang 100 Poison Sect leader para tanggalin ang formation. Panipi, nagmuni-muni si Yezuan sa langit. Tiningnan niya at nalaman na sa tatlong tao sa ibaba, ang isa ay isang level 5 Imperial Chi expert, habang ang dalawa ay nasa 470 dragon din. Napakalakas nila, mukhang kailangan nating magplano para sa mahabang panahon. Walang magawang umiling si Yezuan. Ang dalawa na may 490 dragons ay mapapamahalaan pa rin, ngunit wala siyang tiwala sa pakikitungo sa level 5 Imperial Chi expert. Bukod dito, malamang na ginamit ng 5 Poison Sect ang dahilan ng pagbisita upang bisitahin ang Flying Scorpion Pavilion, kaya maaaring hindi malaman ng Flying Scorpion Pavilion na ang 5 Poison Sect ay kasabwat ang Beigu Group. Kaya naman, nag-isip si Yezuan ng magandang ideya. Nakatingin siya mula sa taas sa langit. Matapos umikot ang tatlong tao sa ibaba, bumalik sila sa Flying Scorpion Pavilion. Hindi ko alam kung ang Flying Scorpion Pavilion ay nakipagsabwatan sa 5 Poison Sect, o kung sila ay nalinlang ng 5 Poison Sect. Gayunpaman, si Fengyaking ay dapat nahuli. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang 5 Poison Sect ay maaaring magkaroon ng maraming dahilan para mahuli si Fengyaking, tulad ng pagtakas ni Fengyaking sa kasal at iba pa. Pagkatapos, kumuha si Yezuan ng panulat at papel at nagsulat ng 12-dosenang mga liham. Ang mga liham ay nag-usap tungkol sa 5 Poison Sect na nakikipagsabwatan sa Beigu Group, pagkatapos ay itinali sila sa 12-dosenang mahabang espada. Gusto niyang sabihin ito sa Flying Scorpion Pavilion at ipaalam sa kanila ang nangyari. Marahil ay mailigtas nila si Fengyaking. Bagamat ito ay maaaring maglagay kay Fengyaking sa panganib, kung si Fengyaking ay ginamit upang banta si Fengshan, silang dalawa ay tiyak na maaalis pagkatapos nito. Sa makatuwid, isang beses lang makakasugal si Yezuan. Lumipad siya sa itaas ng Flying Scorpion Pavilion.
Nagkataon lang na may nag-walk out din sa Flying Scorpion Pavilion. Ang 5 Poison Sect Elder ang nakahuli kay Feng Yoking, nagpaalam sa mga tao ng Flying Scorpion Pavilion. Nahuli lang nilang mag-isa si Feng Yoking. Wala nang makita ang 2 taong nakabantay sa labas, tanging mga bakas ng dugo ang naiwan. Ito ay hindi maiwasang maging mapagbantay, kaya kailangan nilang umalis kaagad. Kinuha ng 4 na elder ng 5 Poison Sect si Feng Yoking at mabilis na umalis. Kasabay nito, nagsimula ring gumalaw si Yezuan. Swish! 12 ng mga armas ang pinaputok sa Flying Scorpion Pavilion. Atake ng kaaway. Ang mga disipulo ng Flying Scorpion Pavilion ay nagmamadaling inilabas ang kanilang mga sandata, ngunit napagtanto nilang hindi sila ang pinupuntirya ng mga nakatagong armas na ito. Higit pa rito, lahat ng mga armas ay may dalang mga titik. Nang makita ng mga alagad ang nilalaman ng sulat, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos, sinundan nila ang Pavilion Master ng Flying Scorpion Pavilion. Hindi nagtagal, hinabol ng isang grupo ng mga tao mula sa Flying Scorpion Pavilion ang elder ng 5 Poison Sect. Napakabilis ng kanilang bilis. Kung hindi ginamit ni Yezuan ang Beast King Rampage, hindi siya makakahabol. Habang dumarami ang kanyang kaharian, ang mga bangkay ng Santo Beast sa kalawakan ay sapat lamang upang magamit ang Beast King Rampage ng isang beses. Ayaw ni Yezuan na sayangin ito. Sumunod siya sa likod ng grupong Flying Scorpion Pavilion ng buong lakas, umaasa na maaaring harangin ng Flying Scorpion Pavilion ang 4 na elder ng 5 Poison Sect. Nang makita niya ang grupong ipinadala ng Flying Scorpion Pavilion, agad niyang naunawaan na dapat ay nalinlang ang Flying Scorpion Pavilion. Kung hindi, kailangan lang nilang magpadala ng isang tao para makatakas. Hindi na kailangang magpadala ng grupo ng mga eksperto. Bang! 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 Matapos magmadali si Yezuan saglit, sunod-sunod na pagsabog ang dumating mula sa harapan. Tila ang grupong Flying Scorpion Pavilion ay nakikipaglaban sa grupong 5 Poison Sect. Mayroong 4 na tao mula sa 5 Poison Sect. 2 sa kanila ay nasa 5th level ng Imperial Chi Realm at 2 ay nasa 4th level ng Imperial Chi Realm na may 490 dragons. At ang grupong ito ng Flying Scorpion Pavilion ay mayroon lamang isang level 5 Imperial Chi at 4 na level 4 Imperial Chi. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang Flying Scorpion Pavilion ay may kalamangan, ngunit ang 5 Poison Sect ay mayroong 2 5th level Imperial Chi Cultivator. Kung talagang lalaban sila, hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo, bagamat kailangan pa rin ng 5 Poison Sect na magpadala ng tao para bantayan si Feng Yoking. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan, nalaman niyang isa sa mga taong Flying Scorpion Pavilion ay namatay na. Ngayon, 3 laban sa 4. Kung tutuusin, ang Flying Scorpion Pavilion ay hindi isang malaking sekta tulad ng 100 Poison Sect o the 5 Poison Sect. Wala silang sapat na battle power. Kung patuloy silang lalaban, tiyak na mapapawi ang Flying Scorpion Pavilion. Sa hangin, nakita na ni Yezuan ang sitwasyon. Alam din niyang oras na para kumilos siya. Sa pagharap sa isang level 5 Imperial Chi expert, wala siyang tiwala. Ngunit kung ang mga eksperto sa Flying Scorpion ay idinagdag, ito ay iba. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Beast King Rampage. Ang kanyang 370 Dragon Power ay agad na tumaas sa 480 Dragon Power. Pagkatapos, mabilis siyang bumagsak sa lupa. Para makaiwas sa gulo, ginamit niya pa rin muna ang Beast King Rampage bago pumatay sa kanyang paraan palabas, kung sakaling ang Flying Scorpion Pavilion ay nagnanais din ng Beast King Rampage. Sa 480 Dragon Power, idinagdag sa speed bonus, ang kanyang bilis ay maaaring umabot sa 580. Dagdag pa sa 70% Silver Feather Movement Technique, sapat na ito para makipaglaban sa 510 Dragon Elder ng 5 Poison Sect. RIP. Lumipad ang isang ulo. Sa wakas ay may nasawi sa panig ng 5 Poison Sect, dahil ang lokasyon ni Yezuan ay nasa likod mismo ng Feng Yoking. Ang taong namatay ay ang 5 Poison Sect Elder na namamahala sa pagbabantay kay Feng Yoking, 470 ang lakas ng dragon. Ding, ang host ay nakalusot sa 375 Dragon Power. Agad na nilamon ni Yezuan ang Universe Ring. Nang matuklasan ng dalawang panig si Yezuan,
ang kanyang mga lumilipad na dragon ay tumaas na sa 488. Umalis. Inilabas ni Yezuan ang mga pagpigil sa katawan ni Feng Yaoqing. Matapos magbigay ng mahinang sigaw, muli siyang sumingil. Dahil sa bilis na ito, kahit ang 510 na elder ng dragon ng Five Poison Sect ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Napakabilis. Nagliwanag ang mga mata ng mga taong Flying Scorpion Pavilion. Napakalinaw, dumating si Yezuan para tumulong. Imperial Chi Level 5 Nanograms 5 Poison Sect. Ang isa ay may 510 dragon, ang isa ay may 500 dragon. Matapos sumali si Yezuan sa labanan, agad siyang nagtungo upang humanap ng gulo sa 500 Dragon Elder. Bagamat sa mga tuntunin ng diskarte sa paggalaw, ang Silver Feather Movement Technique ni Yezuan ay mas mahina kaysa sa 5 Poison Sect Elders, pinahintulutan ng Beast King Agility Advancement ang kanyang bilis na maging mas mabilis kaysa sa kalaban. Ikaw, itong brat, ang pumatay kay Yang Meng, mamatay ka. Ang 500 dragon na elder ay sumigaw ng malakas. Kumuha siya ng isang bag ng poison powder at iwiwisek ito kay Yezuan. Nabubulok na pulbos ng bangkay. Nakilala ito ni Yezuan sa isang sulyap. Kinain na niya ang poison powder na ito noon, kaya walang silbi ang bagay na ito sa kanya. Singilin. Direkta siyang sumulpot habang tinitiis ang rotten corpse powder, nahuli ang elder na nawalan ng bantay. Underworld Swordsmanship, Underworld Burial. Bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Yezuan. Sa pag-indayog ng kanyang espada, hindi mabilang na mga talam ng hangin ang lumipad. Tinaga ang katawan ng elder hanggang sa wala ng 1 pulgadang balat. Ang mga sugat ay napakalalim na ang mga buto ay makikita. Ito ay naintindihan matapos ang Underworld Swordsmanship ay itinaas sa 100%. Ito ay medyo katulad ng 8 Desolation Wind Killing Formation, ngunit ang 8 Desolation Wind Killing Formation ay hindi napalakas ng 8 Desolation Sword. Sa totoo lang, napakalakas ng 8 Desolation Wind Killing Formation. Lagi na lang hinahamon ni Yezuan ang mga mas mataas sa kanyang level, kaya muntik na siyang matanggal sa kanya. Underworld Swordsmanship, Sword Descents to the Underworld. Kabanata 437. Pagsira sa Formosayon. Rip. Naputol ang leeg ng matanda at lumipad ang ulo. Tumalsik ang dugo ng 3 metro sa hangin. 5th level Imperial Chi, patay na. Ding, ang host ay nakalusot sa 382 lakas ng dragon. Lumaki muli ang kanyang kaharian. Bago lumitaw si Yezuan, ang mga kalaban ng elder na ito ay 2 martial artist na may 470 lakas ng dragon. Ang paraan ni Yezuan ng agarang pagpatay sa isang 5th level Imperial Chi ay lubos na humanga sa kanila. Ngayon, ang 5 Poison Sect ay mayroon na lamang 2 tao na natitira. Ang isa ay isang 4th level Imperial Chi, at ang isa ay isang Elder na may 510 Dragon Strength. Ikaw na naman, nakakaistorbo ka sa negosyo ng 5 Poison Sect ko. Siguradong hindi ka pakakawalan ng Sect Leader. Malakas na sumigaw ang matanda sa lakas ng 510 dragon. So what? Ang alam ko lang mamamatay ka ngayon. Malamig na tugon ni Yezuan at muling umatake. Wala pang 3 segundo, namatay din ang matanda na ito. Ang Universe Ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Ding, ang host ay nakalusot sa 370 Dragon Strength. Matapos lamunin ni Yezuan ang Universe Ring, ang huling 4th level Imperial Chi ng 5 Poison Sect ay sinaksak din hanggang sa mamatay ng mga eksperto ng Flying Scorpion Pavilion. Ngayon, ang koponan ng 5 Poison Sect ay ganap na nullipol, ngunit ang Flying Scorpion Pavilion ay nawalan din ng isang miyembro. Salamat sa tulong mo, little brother. Ang nasa katanghaliang gulang na pinuno ng Flying Scorpion Pavilion ay nagmamadaling naglakad. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa tulong ni Yezuan, nasa panganib sila. Bahagyang tumango si Yezuan at tumingin kay Feng Yaoqing. Ginamit nila akong tumakas sa kasal bilang dahilan para i-hostage ako. Direktang sinabi ni Feng Yaoqing ang nangyari. Ngayon lang naunawaan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na si Yezuan ay kasama ni Feng Yaoqing. Nagmamadali niyang sinabing may kasalanan, Miss Feng, I'm very sorry. Nalinlang din kami ng 5 Poison Sect. Sa pagkakataong ito, nahulog na sila sa sarili nilang bitag. Kung hindi sila nakinig sa elder ng 5 Poison Sect nang pumasok si Feng Yaoqing,
malamang na hindi sila mawawala ng miyembro ngayon. Nagkatinginan sina Feng Yaking at Ye Zuan. Noong una, gusto nilang humingi ng tulong sa Flying Scorpion Pavilion. Ang Pavilion Master ng Flying Scorpion Pavilion ay isang dalubhasa na may 550 dragon power. Bagamat hindi niya mailigtas ang 100 Poison Sect, maaari niyang ikalat ang balita. Senyor, ipakalat mo ang balita, hiniling ni Feng Yaking. Siyempre, talagang naglakas loob ang grupo ng Bego na gumala sa teritoryo natin, gaano kalakas. Kukuha ako ng magpapadala ng order sa Blood Crow Sect, siguradong magpapadala sila ng mga eksperto. Gayunpaman, hindi ko alam kung makakarating ako sa tamang oras, nakasimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang Pavilion Master ng Flying Scorpion Pavilion ay mayroon lamang 550 Dragon Power, at wala siya sa Flying Scorpion Pavilion, kaya hindi sila nakakatulong. Kumunat ang noo ni Feng Yaking. Tila ang 100 Poison Sect ay hindi makakatakas sa kalamidad na ito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Ye Zuan, manatili ka rito. Titingnan ko ang iyong 100 Poison Sect. Ikaw, nagtaas ng ulo si Feng Yaking sa pagtataka. Bagamat kayang patayin ni Ye Zuan ang Royal Air Tier 5, mayroong Royal Air Tier 6 na pupunta sa 100 Poison Sect, at mayroon pang ang 3 sa kanila. Ang pagpunta doon ay panliligaw lang kay kamatayan. I'm just going to ask around for information. Dito ka na lang maghintay. Hindi binigyan ni Ye Zuan ng pagkakataon si Feng Yaking na tumanggi, at mabilis na umalis. Siya at si Feng Yaking ay nagkita lamang sa kahirapan, at hindi man lang maituturing na magkaibigan. Nakumpleto na niya ang nais ni Feng Yaking na gawin niya, at hindi pa niya ito naibigay sa kanya ang gantimpala. Ang pagtulong ni Ye Zuan sa pagkakataong ito ay talagang naghahanap lang ng dahilan para pumatay. Hindi siya lalabag sa 5 Poison Sect. Bago siya magkaroon ng lakas, hindi siya lilito. Medyo mabagal pa rin ang takbo niya. Nang gumugol siya ng higit sa isang araw upang maabot ang 100 Poison Sect, ang 100 Poison Sect ay napatay na. Wala ni isa sa mga nakatataas na echelon ng 100 Poison Sect ang naiwan. Ang natitirang mga tao ay hindi lalampas sa 400 Dragon Power. Ayon sa mga disipulo ng sekta, ang mga taong 5 lason na sekta ay patungo sa mga sekta ng sangay. Ang mga tao ng 100 Poison Sect ay hindi gustong sirain ang Porma Sion, kaya itinuon nila ang kanilang paningin sa mga sekta ng sangay. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Maliban sa Head Elder na namatay na sa labanan, ang 100 Poisons Branch Sects ay mayroon pa ring Sect Master na may 540 Dragon Power, pati na rin ang ilang Elder na may mahigit 400 Dragon Power. Marahil, alam din nila kung paano basagin ang Porma Sion. Bagaman ito ay tinatawag na isang Porma Sion, ito ay talagang isang malaking tumpok ng mga bitag. Kahit na ang 5 Poison Sect, na nasa parehong panig, ay hindi naglakas loob na pumasok ng padalos-dalos. Sa makatuwid, ang Plantosyong ito ay kailangang sirain ng 5 lason na sekta at ang 100 lason na sekta ng magkasama. Bagamat si Tang YG at ang iba pa ay pumunta sa 100 Poisons Branch Sects, marahil ito ay isa na namang bloodbath. Sa makatuwid, hindi na lang bumalik si Ye Zuan sa mga sekta ng sangay ng 100 Poisons, at sa halip ay dumiretso sa plantasyon na iyon. Ang plantasyon na iyon ay itinayo na may pagbuo ng lason, ngunit si Ye Zuan ay may bloodline ng Sacred Tree of Life. Marahil, maaari niyang direktang basagin ang Porma Sion at pumasok. Bukod dito, sinabi sa kanya ni Feng Yaking ang lokasyon ng plantasyon. Kung makapasok siya at mahanap ang mga buto ng ika-8 antas ng Imperial Chi Cultivator na iyon, magagawa niyang sayangin ang lahat ng pagsisikap ni Gucci. Kaagad, galit na galit siyang sumugod sa isang direksyon. Kailangan niyang pumasok sa plantasyon bago ang 5 Poison Sect. Ang plantasyon na ito ay hindi malayo sa 100 Poison Sect, ngunit sa bilis ni Ye Zuan, aabutin pa rin siya ng 2 araw para makarating dito. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan niya ang plantasyong ito na matatagpuan sa isang malaking canyon. Gayunpaman, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Sa oras na ito, medyo marami na ang mga tao sa paligid ng plantasyon na ito. Tang YG, Gucci, at ang kanyang white-boned battle puppet. Tumingin si Ye Zuan sa paligid. Kabilang sa kanila ang 3 mahusay na ika-6 na antas ng Imperial Chi Cultivator.
Bilang karagdagan, naroon ang mga elder ng 5 Poison Sect at ang mga tao ng 100 Poison Sect. Gayunpaman, hindi niya nakita si Feng Shan. Hindi niya alam kung siya ay nakulong sa ibang lugar, o kung siya ay pinatay na. Elder Wu, Young Master Shi. Sa taas ng hangin, hindi mapigilan ni Ye Zuan na magulat. Kung titingnan ng sitwasyon, dapat ay ang mga tao ng 100 Poison Sect ang nagtaksil sa kanila, na pumanig sa 5 Poison Sect. Sila ay tunay na mga oportunista. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng matatanda ng 100 Poison Sect ay dumating, at mayroon pang ang ilang mga tunay na disipulo. Sa oras na ito, si Tang Weijie, Gu Qi, at ang iba pang mga eksperto ay sumusunod sa likod ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, papasok sa hanay ng lason. Napakalaki ng plantasyong ito, at mayroong kabuuang 2 layer ng lason arrays. Ang panloob na layer ay itinakda ng 5 lason na sekta, at ang panlabas na patong ay itinayo ng 100 Poison Sect. Ang lason array na ito ay talagang isang mapanganib na lugar kung saan ang isang maze, makamandag na fog, makamandag na damo, at mga makamandag na nilalang ay pinaghalo. Kung ang isa ay pumasok mula sa himpapawid, sila ay aatakehin ng mga makamandag na nilalang sa hangin. Ang paggamit ng apoy upang sunugin ang mga ito ay hindi rin gagana. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi masusunog ng ordinaryong apoy. Kung ang makamandag na damo ay pinutol, iyon ay mas imposible. Kung kumalat ang katas at makamandag na pulbos, tataas lamang ang panganib. Sa makatuwid, ang tanging paraan ay upang masira ang array. Bukod dito, ang plantasyon ay malamang na maging mas mapanganib. Kailangan ni Tang Weijie at ng iba pa ang tamang lokasyon para mahanap ang lugar kung saan nahulog ang elder ng Daegu Group. Para naman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na namuno kay Tang Weijie, Gu Qi, at sa iba pang eksperto, siya ang pinuno ng 100 Poison Sect. Kabanata 438, Pananambang. Batay sa mga damit na suot nila, ang dalawang ito ay halos kapareho ng mga pinatay ni Ye Zuan sa labas ng Flying Scorpion Pavilion, hindi hihigit sa 520 Dragon Power. Bagamat naubos na ni Ye Zuan ang kanyang huling Beast King Rampage sa labas ng Flying Scorpion Pavilion, nakakuha siya ng napakaraming Dragon Power pagkatapos. Bilang karagdagan sa mga pagpatay na ginawa niya sa daan, maaari pa rin niyang gamitin ito ng isang beses pa. Sa oras na ito, nag-aalangan siya kung papatayin ba ang mga taong ito sa labas, pagkatapos ay sisingilin sa hanay ng lason at papatayin din ng 100 Poison Sect branch leader. Forget it, I'll go all out. I have all kinds of bloodlines. Basta mapatay ko ang branch leader, baka matrap ko sila sa loob nun. Habang nag-iisip si Ye Zuan sa kanyang puso, tahimik siyang bumaba at lumapit sa grupo ng mga gwardya sa labas. Beast King Rampage. Biglang nadagdagan ni Ye Zuan ang kanyang lakas at direktang sumakay. Sa isang kisap mata, lumipad ang ilang ulo, lahat sila ay kabilang sa 100 Poison Sect branch leader. Ano? Nagulat ang dalawang 5 Poison Sect elders. Sa oras na nag-react sila, kalahati ng koponan ay napatay na. Ang bilis ni Ye Zuan ay lumagpas sa 600 Dragon Power, na humahampas sa karamihan. Sa isang hiwan ng kanyang espada, kaya niyang pumatay ng ilang tao. Young Master Shi, sok. Elder Wu, magsumbong ka rin sa impyerno. Si Ye Zuan ay isang mapaghiganti na tao. Ngayon, nakuha na niya ang 2/3 ng kanyang paghihiganti. Si Steward Qiu na lang ang natira. Wala pang 3 segundo, maliban sa dalawang 5 Poison Sect's 5th Stage Imperial Chi Elders, lahat ng iba ay pinatay ni Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nakakuha ng malaking bilang ng yin at yang ring, ngunit ang kanyang martial arts ay bumuti rin. Ang kanyang silver feather movement technique ay sa wakas ay umabot na sa 100% karunungan. Haha, tinutulungan ako ng langit. Makakapunta rin kayong dalawa sa impyerno. Mataas ang moral ni Ye Zuan. Biglang lumakas ang kanyang bilis, at sa dalawang galaw, pinutol niya ang ulo ng dalawang matanda. Ang pagpapabuti ng kanyang martial arts ay dumating sa tamang oras. Ding, ang host ay nakalusot sa 400 Dragon Power. Ang mga bagay mula sa 12-dosenang mga taong ito ay nagbigay daan kay Ye Zuan na makapasok sa ika-4 na antas ng leader ng sangay ng Imperial Chi. Hindi naging kampante si Ye Zuan dahil dito,
Dahil kailangan pa niyang tapusin ang isang mahalagang misyon, napatayin ang branch leader ng 100 Poison Sect. Kaya, sinisingil niya ang hanay ng lason. Gaya ng inaasahan, walang epekto sa kanya ang Poison Mist, kaya nadaanan niya ito ng walang sagabal. Maaalis lang ng Sect Master ang Lason Array na ito. I wonder kung saan sila nagpunta. Nagsimulang gumalaw si Yezuan sa hanay ng lason. Bagamat hindi niya nakikita, nararamdaman niya ang lahat sa loob ng 1,000 metro. Bukod dito, kahit na ito ang pinuno ng sekta ng sangay ng 100 Poison Sect, hindi magiging ganoon kadaling masira ang pormasyong ito. Sa makatuwid, naisip ni Yezuan na hindi magiging mabilis ang kanilang bilis. Oo nga, 10 segundo pagkatapos pumasok si Yezuan sa Lason Array, nakita niya ang grupong iyon ng mga tao. 6 Poisons 5 Poison Sect, isang Poison Ons a 5 Poison Sect. 10 sa kanila ay natural na mga elder ng 5 Poison Sect. Para sa huli, tiyak na siya ang pinuno ng sangay ng 100 Poison Sect. Found you. Papatayin kita sa isang suntok. Ang mga mata ni Yezuan ay naglabas ng 2 sinag ng pagpatay na layunin habang tahimik siyang lumapit sa kanila. Sa sandaling ito, naramdaman din ng ilang tao sa team na may mali. May galaw, napakabilis. Si Gucci, na naglalakad sa pangalawang pwesto, ay sumimangot at sinabi sa neutral na boses. Huwag kang mag-alala, Guardian Gu. Ito ay dapat na isang sagradong hayop na hindi sinasadyang nakapasok sa hanay ng lason. Kung ito ay manggahas na lumapit, papatayin natin ito, paliwanag ni Tang YG. Hindi, ito ay tunog ng mga yapak ng tao. Umiling si Gucci, kahit na ang kanyang cultivation level ay kapareho ng kay Tang YG, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Tang YG. Malinaw niyang narinig. Ito ay tunog ng 2 paa sa lupa. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, isang figure ang biglang sumugod mula sa lason na ambon. Ang figurang ito ay napakabilis, at sa isang kisap mata, dumaan ito sa kanila. Nagulat ang lahat ng matuklasan nilang may kakaibang gumagalaw patungo sa kanila. Poison powder yan. Mag-ingat ka. Napasigaw si Tang YG sa alarma. Ang tumpok ng lason na pulbos ay hindi maliit. Ito ang pinakamalakas na poison powder na kasalukuyang maaaring pinuhin ni Yezuan. Sapat na para patayin ang isang level 5 Imperial Chi expert. Masyado siyang mabilis na tumakbo sa pagkakataong ito, kaya ang poison powder ay hindi nakapatay ni isang tao. Kinaagnasan lamang nito ang ilang piraso ng laman mula sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, nakamit niya ang kanyang layunin. Nang ikalat ni Tang YG at ng iba pa ang poison powder, nalaman nilang nawala ang leader ng sekta ng 100 Poison Sect, na naglalakad sa harap ng team. Oo, nawala siya. Sa lupa, nagkaroon ng pool ng dugo. Naamoy ng lahat ng naruroon ang bango ng dugo. Damn it, pinatay siya. Nagmura si Tang YG. Ang unang hanay ng lason ay itinakda ng 100 Poison Sect. Sa wakas ay nakahanap sila ng taong sisirin nito, ngunit siya ay pinatay. Ano ang susunod nilang gagawin? Patay na siya. Dahil iyon ang kaso, hatiin natin ang array sa pamamagitan ng puwersa, sabi ni Gucci. Ngayon lang, hindi siya nag-react sa oras. Iyon ang dahilan kung bakit tumakas si Yezuan. Okay, we'll break the array by force. Mag-ingat ang lahat, baka lumitaw ulit ang taong iyon. Kinagat ni Tang YG ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Patuloy silang sumulong ng napakaingat. Sa oras na ito, si Yezuan ay nagtatago sa isang nakakalaso na hardin ng bulaklak. May poisonous beehive sa harap nila. I'll make a move kapag inatake sila ng poisonous beehive. Ang plantasyon na ito ay orihinal na wala, ngunit pagkatapos na may set up ang 2 lason array, maraming makamandag na nilalang ang lumipat. Kahit na ang mga lason na nilalang na ito ay hindi malakas, ang kanilang toxicity ay napakalakas na kahit na ang mga eksperto ng 5 Poison Sect ay kailangang maging maingat. Tahimik na sumunod si Yezuan sa likod ng grupong ito ng mga tao. Kinakalkala niya ang distansya sa pagitan ng grupong ito ng mga tao at ng poisonous beehive sa kanyang isipan. Kasabay nito, kinakalkala niya ang tagal ng rage ng Beast King. Isang pagkakataon lang ang nagawa niya. Kung hindi niya lagyang muli ang mga bangkay ng sagradong hayop, hindi na siya makakalaban pa. Nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Kinailangan niyang hawakan ito.
Ang koponan ng 5 Poison Sect ay patuloy na sumulong. 300 metro lang ang layo nila sa Poisonous Beehive. 200 metro, 100 metro, sa oras na ito, whoosh! Isang laslas ang bumagsak sa nakal-alasong fog at agad na naputol ang Poisonous Beehive na mas malaki sa isang rack ng damit sa kalahati. Sa isang iglap, hindi mabilang na kasing laki ng hinlalaki ng mga bubuyog ang naalis. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang lasunin ang 300 Dragon Power Martial Artist hanggang mamatay. Hindi maganda, mag-ingat kayong lahat, sigaw ni Tang YG. Ang makamandag na pukyutan na ito ay tumakip sa kalangitan at sa lupa habang ito ay tumatalon patungo sa pangkat na ito. Mayroong higit sa 1,000 sa kanila. Sa pagkakataong ito, si Tang YG at ang iba pa ay nasa problema. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi bababa sa level 5 Imperial Chi. Kahit na mayroong 1,000 makamandag na bubuyog, wala silang magagawa sa kanila. Kaya naman, gumawa ng hakbang si Yezuan. Siya, na hindi natatakot sa makamandag na damo, ay sumugod kay Tang YG at sa iba pa. Mag-ingat ka, narinig ni Tang YG ang nagmamadaling yabag at muling pinaalalahanan sila. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw. Ang mga matatanda sa likod ni Tang YG ay nagpakawala ng malungkot na iyak. Ang ilan sa kanila ay bumagsak na sa lupa. Underworld Sword Technique, Underworld Burial. Isang alon ng magulo at hindi maayos na chi ang kumawala. Agad na pumatay sa isang ikalimang antas na elder ng Imperial Chi Realm na lumalaban sa mga makamandag na putakti. Kabanata 439. Isang kakaibang poison array. It's that brat. Go, kill him. Agad na nagutos si Gucci. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipad palabas ang kanyang White Bone Battle Puppet. Natapakan ng mga nakal-alasong bulaklak at damo habang umaakyat ito patungo kay Yezuan. Hindi siya matalo ni Yezuan ngayon, kaya mabilis siyang tumakas. Pagkatapos ay inikat niya ang mga bangkay at kinuha ang lahat ng kanilang interspatial ring. Ang mga matatandang ito ay minasacre ang 100 Poison Sect, kaya dapat ay marami silang magagandang bagay sa kanila. Ding, ang host ay nakalusot sa 410 Dragon Power. Ding, ang host ay nakalusot sa 420 Dragon Power. Ding, ang host ay nakalusot sa 430 Dragon Power. Ang 4 na bangkay ay nagbigay daan kay Yezuan na magkaroon ng 30 Dragon Power. Sa oras na ito, karamihan sa mga Poison Bee ay napatay, at malapit nang matapos ang Beasting Rampage ni Yezuan, kaya mabilis siyang tumakas. Hindi siya mahanap ng Skeletal War Puppet, kaya tumalikod ito. Damn it! Nang patayin ni Tang YG ang huling alon ng Poison Bees, galit na galit siya na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tumindig ang kanyang balahibo. Nakilala niya si Yezuan. Noong nakaraang pagkakataon, maaari niyang lipulin ang 100 Poison Sect sa isang iglap, ngunit biglang lumitaw si Yezuan, dahilan para makatakas sina Yezuan at Feng Yaking. Sa pagkakataong ito, muling inistorbo siya ni Yezuan, at pinatay pa ang 4 na elder ng 5 Poison Sect. Ngayon, maliban sa kanilang 3 na nasa level 6 nanograms Imperial Chi Realm, mayroon lamang 6 na elder na nasa level 5 nanograms Imperial Chi Realm. Sect Leader, anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang matanda matapos tanggalin ang lason sa kanyang katawan. Ipagpatuloy ang pagsira sa array. Kinagat ni Tang YG ang kanyang mga ngipin. Noong huling punta namin dito, may ilan lang na white bone grass na nakatanim sa lupa, kaya nag-set up kami ng poison array at nagkalat ng ilang buto. Pero hindi namin inasahan na magiging ganito kadelikado sa ganoong kaikling panahon. Pakiramdam ko, anong nararamdaman mo? Malamig na tanong ni Tang YG. Ang mga pagbabago dito ay lampas sa aming inaasahan. Maaaring may makapangyarihang makamandag na nilalang dito. Sabi ng matanda. Sa katunayan, naramdaman din ito ni Tang YG. Ito pa lamang ang unang layer ng lason array at mayroon ng mahigit 1,000 makamandag na putakti. Kung maabot nila ang lason array na itinakda ng 5 Poison Sect, malamang na mas mapanganib pa ito. Hindi banggitin ang plantasyon na napapalibutan ng 2 patong ng lason arrays. Huwag kang mag-alala, hanggat nahanap natin ang white bone grass na yan, mahahanap ko ang mga buto ng senior ko. Sa oras na yun, hindi kita ipagdadamot. Sabi ni Gucci sa sarkastikong tono.
Ang white bone grass ang simbolo ng pagbagsak ng mga eksperto ng Daegu Group. Dati, ang mga tao ng Five Poison Sect ay nagkataon na nakita ang white bone grass at iniulat ang bagay kay Tang YG. Saan man mayroong white bone grass, kailangang mag-ingat. Ang lahat ng mga sekta sa teritoryo ng Corpse Master Sect ay nagsagawa ng mga katulad na pamamaraan ng paglilinang, na magpapabago sa kanilang mga pangangatawan. Pagkatapos nilang mamatay, maaaring mag-mutate ang kanilang mga bangkay. Kung walang habas nilang hinukay ang white bone grass, sila ay nasa malaking problema. Ngunit, may gustong sabihin pa itong elder. Direktang pinutol siya ni Tang YG. Walang pero. Hanggat tinutulungan natin si Gucci na mahanap ang mga bangkay, hiwalay na tayo. Ang mga labi ng isang level 8 Imperial Chi expert ay sapat na para sa bawat isa sa atin na magtatag ng isang pangkat na maihahambing sa Five Poison Sect. Ngayong 4 na tao ang namatay, lalo tayong maghihiwalay. Sa katunayan, siya at si Gucci ay nagkaroon ng pribadong kasunduan. Hanggat natagpuan nila ang mga bangkay, pagkatapos ay makikipagsanib puwersa siya kay Gucci para lipulin ang 5 Lason Sect Elder na ito. Sa bagay, napakaraming tao, at hindi siya natakot na ipagkanulo siya ni Gucci dahil kapatid niya si Gucci. Hindi lang alam ng mga Elder na ito. Nagkatinginan ang natitirang 6 na Elder at lahat ay tumango. Kumbinsido pa rin sila, ang mga labi ng isang level 8 Imperial Chi expert. Kahit nahatiin ito sa 10 tao, sapat pa rin iyon. Nagpatuloy pa sulong ang grupong ito. Ang 4 na tao na namatay ngayon ay wala sa matataas na kaharian, habang ang natitirang 6 na tao ay umabot na lahat sa 550 dragon. Ang pinakamalakas ay 580 dragon. Kung magsanib puwersa silang 6, maaari pa nilang labanan ang isang level 6 Imperial Chi expert. Hindi narinig ni Yezuan ang kanilang mga salita. Masyado siyang malayo. Muli silang nagpatuloy sa unahan. Hintayin muna natin ang mga bangkay. Si Yezuan, na nagtatago sa hindi kalayuan, ay ganoon ang iniisip sa kanyang puso. Ngayon lang, 4 na bangkay na ang nakuha niya. Siya ay gumawa ng isang malaking kita, at kahit na-replenished ang mga bangkay ng mga sagradong hayop. Dahil ang 5 Poison Sect Elder na ito ay dati nang pinatay ang 100 Poison Sect Elders, at pagkatapos ay sinisingil sa 100 Poison Sect para magnakaw, kakaiba kung hindi puno ang kanilang mga bulsa. Tinataya ni Yezuan na kung papatayin niya ang natitirang 6 na tao, maaari siyang makalusot sa 450 dragon. Sumunod siya sa likod ng mga taong ito, paunti-unting sumusulong. Sinabi ni Tang YG sa harap na grupo sa mahinang boses, sinusundan pa rin tayo ng batang iyon. Paano niya naiwasan ang mga panganib na ito? Don't worry about it. Kanina lang, nung hinahabol siya ng Whitebone Battle How ko, natapakan ng paa nito ang poison powder. Kung may mangyari pang aksidente, magulo. Sagot ni Gucci sa mahinang boses. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag lang ng pinuno ng sangay ng 100 Poison Sect ang paraan para masira ang formation, kaya hindi nila bulag na sinira ang formation. Pagkaraan ng halos 5 minuto, lumabas sila sa pagbuo ng lason ng 100 Poison Sect. Susunod, ito ay ang sariling poison formation ng 5 Poison Sect. Ito ang daan-daang lason na lumalamon ng Great Formation ng 5 Poison Sect ko. Maliban sa daang uri ng makamandag na damo, nagwiwisik din kami ng malaking halaga ng bloodthirsty flying scorpions at mga uod ng iba pang makamandag na nilalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, dapat na nila tayong takutin. Lahat, sundan mo akong mabuti. Mag-ingat. Naglakad pa rin si Tang YG sa harapan, at pagkatapos ay pumasok sa 10,000 Poison Devo uring Great Formation na ito. Mayroon lamang isang paraan upang masira ang pormasayon na ito, at naalala niya ito ng napakalinaw. Hanggat walang aksidente, madali nilang masira ang pormasyong ito. Sa oras na ito, lumabas din si Yezuan sa pagbuo ng lason ng 100 Poison Sect. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Talagang nakakatakot ang mga taong gumamit ng lason. Buti na lang at may bloodline siya ng Sacred Tree of Life, kung hindi, 100 beses na siyang namatay. Noong nakaraan, ang Old Monster Hong ay nagpunta sa isang mababang antas ng teritoryo upang magtanim, kaya hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. At ang plantasyon na ito ay nasa Ghost Tomb Territory.
Ang 100 Poison Sect at 5 Poison Sect ay natatakot na ang mga makamandag na damo na kanilang pinaghirapang itinanim ay mapakinabangan ng iba, kaya sila ay bumuo ng dalawang porma sayon ng lason. Sa ilang buwang ito, medyo natutunan ni Yesuan ang tungkol sa mga makamandag na damo. Sa tuwing may makikita siyang hindi niya nakikilala sa daan, tahimik siyang namumulot ng dahon at sa kanya pinapataas ang resistensya niya sa lason. Ang pagbuo ng lason na ito ay malaki at komplikado. Ang ilan sa mga makamandag na damo ay tumaas pa kaysa kay Yesuan. Kasabay nito, madalas may mga bagay na lumilipad sa himpapawid. Maingat na sumunod si Yesuan, pinapanatili ang layo na 1,000 metro mula sa harapan. Sa pagkakataong ito, napakabilis ng koponan ng 5 Poison Sect. Wala pang 3 minuto ay lumabas na sila. Nakalabas na tayo sa wakas. Bahagyang napakunot ang noo ni Tang Weijie, dahil ang taniman sa kanyang harapan ay naging kagubatan na. Meron talaga dito, base lang sa mga binhing ikinalat ko, imposibleng tumubos sila ng ganito. Tiyak na may makapangyarihang makamandag na nilalang na nakabaon dito. I wonder what realm it is. Hindi bababa sa Royal Chi Level 5, baka Royal Chi Level 6. Medyo nag-alala ang 6 na matatanda. Tumigil ka na sa pagsasalita. Bilasan mo at hanapin mo ang white bone grass, pagkatapos ay umalis ka. Elder Chen, ikaw ang nangunguna. Sabi ni Tang Weijie. Oo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang biro. Ako ang may akda ng Super Devouring System na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng drumstick? Magwala ka. Kung wala kang pera, wala kang pera. Anong author? Tanga. Maaari akong gumamit ng maneskrito bilang kapalit. Kabanata 440. Lason na Dragon. Oo, isang 5 Poison Sect Elder ang naglakad papunta sa harapan. Dati, siya ang personal na naglatag ng Poison Formation. Siya rin ang personal na nakakita ng White Bone Grass. Kasunod ng kanyang mga alaala, dapat nilang mahanap ang White Bone Grass. Dumiretso ang grupo sa kagubatan. Hindi nagtagal, lumabas din si Yesuan sa pangalawang hanay ng lason. Ang nakal-alasong fog sa ganitong uri ng taniman ay mas manipis, kaya kailangan niyang maging mas maingat. Naglakad ang dalawang grupo ng mga tao sa makamandag na kagubatan. Sa panahong ito, nakita rin ni Tang Weijie at ng iba pa ang maraming bagong makamandag na nilalang at halaman. Dahil dito ay lalo silang naniwala na talagang may makapangyarihang nilalang dito. Gayunpaman, ang kanilang layunin ay ang White Bone Grass. Hanggat natagpuan nila ang White Bone Grass, agad silang aalis. Hanggat nakuha nila ang mga labi ng isang Royal Air Level 8 powerhouse, sino ang mag-aalaga sa plantasyon na ito? Ang pinuno, si Elder Chen, ay naghanap ng 5 minuto bago niya tuluyang natagpuan ang White Bone Grass. Ang mga dahon ng White Bone Grass ay kapareho ng hugis ng mga buto ng tao. Sila ay puti, at mayroong 8 sa kanila sa kabuuan. Nang makita ni Gucci ang White Bone Grass, nagliwanag ang kanyang mga mata. 8 tangkay ng White Bone Grass na tumutubo mula sa iisang ugat. Gaya ng inaasahan, ito ang lugar kung saan namatay ang senior mula sa grupong Daegu. Bulong ni Gucci. Sa oras na ito, biglang itinuro ni Tang Weijie ang unahan at sinabing, tingnan mo doon, may kuweba. Ang lason dito ay napakanipis, at halos hindi nila makita ang mga bagay ilang daang metro ang layo. Sinundan ng lahat ang daliri ni Tang Weijie at nakakita ng malaking kuweba. Ito ay isang canyon, kaya hindi kakaiba para sa mga kuweba na lumitaw. Gayunpaman, natuklasan ng lahat na may malaking marka ng kuko sa gilid ng kuweba. Sure enough, there's a big guy. Everyone, keep your voices down. Huwag masyadong maingay. Bulong ni Tang Weijie. Naiintindihan. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Hindi pa rin nila alam kung ano ang malaking tao na ito, ni hindi nila alam kung gaano kalakas ang kaharian nito. Kung ito ay nasa ika-5 antas lamang ng Royal Chi, ito ay maayos, ngunit kung ito ay nasa ika-6 na antas ng Royal Chi, kung gayon ito ay magiging mahirap. Para sa atin na naglilinang ng mga diskarteng uri ng kamatayan, napakadali para sa ating mga bangkay na mag-mutate pagkatapos nating mamatay. Dapat mayroong isang malakas na nakamamatay na aura sa ilalim ng 8 tangkay ng White Bone Grass na iyon. Kailangan kong i-absorb ang nakamamatay na aura na ito bago ko mahukay ang mga bangkay. Sabi ni Gucci habang naglalabas siya ng 3 guwang na buto na 4 hanggang 5 metro ang haba.
Pagkatapos, personal niyang dinala ang 3 buto sa white bone grass at sinaksak ang mga ito sa lupa sa isang triangular formation. Ang mga buto ay kalahating tao lamang ang taas sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng mga hand seal at nag-set up ng spirit formation. Ito ay isang paraan ng dahan-daang pagpapakawala ng death chi sa ilalim ng lupa. Kung hindi ilalabas ang death chi sa ilalim ng lupa, tiyak na magkakaroon ng pagsabog ng death chi. Hindi mahalaga kung ang pagsabog ay namatay sa kanya, ngunit ito ay isang trahedya kung ang universe ring at ang kanyang bangkay ay nawasak. Nang matapos na i-set up ni Gucci ang formation, ang 3 mahabang buto ay nagsimulang magbuga ng puting usok. Kung ang bangkay ng isang eksperto sa Royal Chi Level 8 ay sisabog ng may death energy, gaano ito kalakas? Hindi maiwasang magtanong ng isang matanda. Ang pagsabog ng enerhiya ng kamatayan ng isang Royal Air Level 8, kung tayo ay nasa malapit, tiyak na sisabog tayo sa kawalan. Ang plantasyon na ito, kasama ang 2 lason sa labas, ay ganap ding masisira, sagot ni Bone 7. Hindi maiwasan ng lahat na kiligin. Paano magiging napakalakas ng pagsabog ng death chi na ito? Gayunpaman, nang isipin nila kung gaano nakatagal namatay ang ekspertong ito, natahimik sila. Ang ekspertong ito mula sa Bago Group ay patay na sa loob ng maraming taon. Isang bangkay lamang na matagal ng patay ang maaaring makaipon ng napakaraming death chi. Umangat ang death chi. Pagkaraan ng halos 2 minuto, iniligpit ni Gucci ang 3 mahabang buto. Huwag kang gagalaw. Maghuhukay ako. Inutusan ni Gucci ang white bone puppet na maghukay kasama niya. Para sa kanya, ang bangkay ng isang eksperto sa Royal Chi Level 8 ay higit na mahalaga kaysa sa Universe Ring. Hanggat maaari niyang makuha ang bangkay na ito, maaari niyang pinuhin ang isa pang white bone puppet. Maaaring mabawasan ang lakas nito, ngunit mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya. Napakaingat na hamukay ni Gucci, ngunit hindi nagtagal ay nakahukay siya ng isang bangkus ng mga buto. Ang mga buto ng daliri, buto ng kamay, sternum, at tadyang ay isa-isang hinukay. Tahimik na nagkalkula si Gucci sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon sa paghuhukay, hindi pa rin niya mahanap ang isang interspatial ring, na labis na ikinagulat niya. That's strange. Even the hand bones are out. Where is the universe ring? Nagtatakang tanong ni Tang YG. Hindi kaya matagal nang naalis ang universe ring. Bulong ng isang elder. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong maraming scam. Itinaya nila ang kanilang buhay para pumunta dito. Babalik ba sila nang walang dala? Hindi rin naniwala si Gucci. Bagamat naisip niyang mas mahalaga ang bangkay, kung makukuha niya ang universe ring, hindi siya magkukulang sa cultivation resources sa Royal Chi Level 7 o kahit na Level 8. Hindi siya naniwala at naghukay ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang universe ring. Sa oras na ito, pati ang bungo ng bangkay ay nahukay na. Damn it! Matagal na itong kinuha. Hindi napigilan ni Gucci ang pagmumura. Si Tang YG at ang natitirang 6 na elder ay walang magawa. Sumugod din sila at nagsimulang maghukay ng baliw. Sa dami ng taong nagtutulungan, hindi maiwasang magingay. Sa oras na ito, sa isang lugar na 1,000 metro ang layo mula sa kanila. Iyan ba ang lugar kung saan namatay ang eksperto sa Royal Chi Level 8? Hindi ba nahukay ang bangkay? Wala bang universe ring? Sa kanyang malakas na pangunawa, nararamdaman ni Yezuan ang mga galaw ng mga taong ito. Dati, iniisip pa rin niya na kapag nahanap niya ang interspatial ring, ang mga taong ito ay maaaring magkaroon ng panloob na alitan at pagkatapos ay mag-away sa isa't isa. Sa oras na iyon, magagawa niyang samantalahin ang kaguluhan. Ngunit ngayon, nang wala ang Cosmos Ring, nasira ang kanyang pantasya. Gayunpaman, sa oras na ito, boom! Biglang isang malakas na ingay ang bumagsak sa pandinig ng lahat. Si Tang YG at ang iba pa ay tumungala sa kuweba sa di kalayuan at nakita ang isang malaking itim na anino na dahan-daang naglalakad palabas. Nako, tumigil ka na. Nagmamadaling sabi ni Tang YG. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napalingon. Bagamat sabay silang naghuhukay, ang tunog ay hindi maririnig sa malayo. Ang malaking tao na ito ay dapat na lumabas ng mag-isa. Bagamat manipis ang nakal-alasong sangkap dito, isang malaking figure lamang ang kanilang nakikita. Umuungol.
Ang malaking tao na ito ay nakatayo sa pasukan ng yungib at umungal. Pagkatapos, ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas. Ito ay isang lumilipad na dragon. Naku, lumilipad papunta sa amin. Sigaw ni Tang YG sa mahinang boses. Noon lang nila nakita ang itsura nitong lumilipad na dragon. Ito ay hindi isang ordinaryong lumilipad na dragon, ngunit isang makamandag na dragon. Ang makamandag na dragon na ito ay may patong ng itim na kaliski sa balat nito, na patuloy na naglalabas ng mga ulap ng makamandag na gas. Ang mga mata nitong kasing laki ng wash basin ay tumitig at nahulog kay Tang YG at sa iba pa. Bagamat na itago ng mga mandirigma ang kanilang hininga, hindi mahina ang pangunawan ng ilang nilalang. Sina Tang YG at Gucci ay parehong Royal Chi Level 6. Sa sandaling lumabas ang makamandag na dragon sa kuweba, sila ay natuklasan. Isa lang itong makamandag na dragon ng Royal Chi Level 6. Patayin!